have a short introduction first. Hi, my name is Genevieve Cisalija from Santiago, Lubao, Pampanga. 18 years old, BSED student, and my motto in life is trust your timing. Hi, my name is Lorena Quinto, 19 years old, living in General Script in Alupihan, Bataan. Currently taking Bachelor of Early Childhood Education, first year student, and my motto in life is everything happens for a reason. We are going to talk about ourselves, our own characteristic, and how we can see ourselves as a future teacher. So, let's now proceed to our main questions. Genevieve, what are your own characteristics? My own characteristic is being a confident, trustworthy, and observant. How about you, Lorraine? So, for me, I am passionate, responsible, and consistent. So, Genevieve, do you think you are special in your own characteristics? I think yes, because kailangan mo kasing maging trustworthy na person. Kailangan kasi pinagkakatiwalaan ka ng lahat. Lalo na kapag naging teacher ka, di ba? Yung mga student mo, titingalaan ka ng mga yan. Kailangan yung tiwala nila na kailangan mo din maging confident. Kasi kapag hindi ka confident, parang kailangan mo kasing ipakita yung tunay na ikaw. Kailangan mo yung ipakita yung kung ano yung tunay na gusto mong ipakita sa lahat ng tao. Kailangan mo maging confident sa lahat ng mga bagay. And lastly, observant. Kailangan kasi natin obserbahin yung mga tao nasa paligid natin. Kasi hindi natin alam kung ano ba yung gusto nilang iparamdam sa'yo. Di ba yung ibang tao, Superman head, tapos wala silang pang sa paligid nila. Hindi nila ino-obserbahan yung ibang tao, kung ano yung tingin nila sa kanila. So, kailangan maging observant ka. Go. How about you, Lorraine? Do you think you are special on your own characteristic? For me naman, I think yes. Kasi sa pagiging passionate ko, parang nagagawa ko lahat ng kailangan kong gawin. Kasi kailangan talaga sa lahat ng ginagawa mo, passionate ka para matapos. Kunyari, ako, sa akin, diba? Kasi etong course ko, hindi ko naman ito yung pinangarap ko nung nasa high school pa ako. So sa akin, parang sa akin, dahil nga nandito na ako, gagawin ko na yung lahat ng makakaya ko. Yung parang ipuput ko na dito yung pagiging passionate ko. Kasi nandito na ako eh. So why don't I take the risk na? So sunod naman is consistent. Sa akin kasi, para sa akin, gusto ko na consistent ako sa lahat ng pinapakita ko. Yung parang yung level ng lahat, sa lahat ng ginagawa ko is magkakapantay. Yung parang kunyari sa mga school works, kung lagi akong mataas, parang gusto kong consistent ako all throughout para gusto ko na, doon ko na napapakita kung ano talaga ako, na parang gusto ko yung mapakita ko kung ano yung kaya kong gawin. So, sunod naman last is responsible. Siyempre sa lahat ng kailangan gawin, kailangan responsable ka. Gusto ko kasi na lahat ng, kunyari lahat ng mga instruction is nasusunod ko, syempre responsible. So, do you see yourself as a teacher in the future? I think yes. Pero kung magiging teacher man ako, siguro mga teacher ng mga may special needs. Kasi gusto ko silang turuan, gusto ko silang bigyan ng pagmamahal na minsan hindi nila nakukuha sa mga parents nila. Parang, kasi minsan yung ibang mga tao, kapag nakikita na nila, sasabihin, kulang-kulang ka. Ganun. Gusto ko iparamdam sa kanila, they are normal like us. So, how about you, Lorraine? Sa akin, yes. Kasi dito na ako eh. So, parang ipapursue ko na yung career na to na gusto ko rin naman magturo. Kasi dati, parang yun dati, na talaga ako dito sa teacher, pero naiba lang talaga yung hilig ko. So, dati talagang inaano ko na parang nagtuturo ako sa mga bata. So, ngayon na parang nandito na ako, sa tingin ko naman, pwede ko siyang makikita ko yung sarili ko na magtuturo sa future, sa mga bata. How can you be of a great service as a future teacher? Gaya nga ng nabanggit ko kanina, yung 3 characteristic na nabanggit ko, one of those is
Huwag lang nga mag-English na. Ulitin mo na. Okay, 1, 2, 3, go. How can you be of great service as a teacher? Gaya nga na nabanggit ko ng 3 characteristic kanina. Being a observant person. Kasi gusto kong obserbahin lahat ng galaw nila. Gusto ko makita kung may development ba na nagaganap sa kanila. Yung confident ba nila na bubuhos. Yung self-esteem. Gusto ko kasi makita na may development na nangyayari sa kanilang lahat. Like, yung minamahal nila yung sarili nila, gaya ng pagmamahal na binibigay ko sa kanila. Confident. Gusto ko maging confident ako sa kanilang lahat. Gusto kong ipakita na maghaharap ako sa kanila ay confident ako at confident din sila. Kung ano yung pinapakita ko, ganun din yung ipapakita nila sa harap ng mga tao na they are confident kahit na ganun sila. Trustworthy. Gusto ko pinagkakatiwalaan nila. Gusto ko pinagkakatiwalaan nila ako sa lahat ng bagay kahit ano pa man yan. Like, kung gusto nilang magsumbong, gusto nilang umiyak sa akin, okay lang. Kasi maintindihan ko naman sila eh. Yun lang. How about you naman, Lorraine? So, kagaya din ng sa'yo, ipapasok ko na rin yung 3 characteristics na sinabi ko kanina, which is yung passionate, yung consistent, and yung responsible. Para mabigyan ko ng katarungan yung pagtuturo ko sa mga bata, syempre kailangan may passionate ako dun sa ginagawa ko. Kailangan may burning desire ako na makapag-create ng new knowledge sa kanila. So, ayun yung gagawin ko para maging great teacher ako sa inaharap. Sunod naman is consistent. Kailangan consistent ako sa kung ano yung pinapakita ko sila sa kanila lagi. Kasi, syempre mga bata yan eh. So, kailangan kung ano yung unang pinakita mo sa kanila nung unang-una, kailangan ganun ka pa rin hanggang sa dulo para hindi nawawala yung pagmamahal na ibibigay nila sa'yo. Tapos, third is responsible. Kailangan syempre pag teacher ka, responsibly ka sa ginagawa mo, sa mga tinuturo mo sa kanila, sa mga binibigay mo sa kanilang knowledge. So, ayun. So, ano nga ba yung pwede nating ma-advise sa mga future na, kunyari, kukuhanin nila yung course na to? Yung advice ko sa inyo is, huwag niyong gawing option tong course na to. Kasi hindi siya madali, gaya ng sinasabi ng lahat. Mahirap siya. Kasi kasi araw-araw, umiiyak ka dito eh. Piliin niyo lang yung kung ano talaga yung gusto ng puso niyo. Piliin niyo yung nararamdaman niyo. Piliin niyo lagi yung nagpapasaya sa inyo. Kasi mas magiging madali yung buhay niyo. Mas mapapadali yung mga ginagawa niyo kapag yung course na kinuha niyo ay nag-e-enjoy kayo. Hindi yung sinasabi niyo, ba't kasi ito yung pinuha kong course eh? Hindi naman sa lahat ng bagay, akala mo lahat ng kurso ay madali. Para naman sa akin, yung ma-advise ko sa kanila is, if ever na ito yung course na quality nila is, wag silang panghinaan ng loob, syempre, kasi alam ko naman na iniisip nila yung course na to kasi minsan madali. Lalo na yung course natin ngayon na BSET. Sinasabi nila minsan na madali lang to. Pero di nila alam na parang kagaya lang din siya ng mga ibang course. May kanya-kanya kasi na bigat yung course. So, masasabi ko yung sa amin, may bigat din siya para sa amin. Kasi hindi biro yung ginagawa namin araw-araw. Kaya, if ever na kayo, kunyari, napilitan lang kayo sa course na to, gawin nyo na lang yung best nyo para makasurvive sa 4 years. So, ayun lang. So, dito na nagtatapos yung one-on-one interview namin ni Genevieve. So, maraming salamat sa pakikinig. Sana marami kayong nalaman about sa aming sarili. So, bye!